Bakit hindi direktang nagpapakita ang Diyos sa tao? Napansin mo ba na sa Biblia, sa tuwing nagpapakita ang Diyos sa tao, hindi niya direktang ipinakikita ang kanyang mukha? Nang magpakita ang Diyos kay Moises, siya ay nasa isang ningas ng apoy. Nang pangunahan niya ang mga Israelita, siya ay nasa ulap at haliging apoy. Nang magsalita siya kay Job, siya ay nasa isang ipo-ipo. Maging si Moises mismo ay nagsumamo sa Diyos na ipakita sa kanya ang kanyang mukha. Sinabi ng Diyos, "Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay." Exodus chapter 33 verse 20. Bakit? Dahil ba natatakot siyang takutin ang mga tao? Hindi. Maaring iba sa iniisip mo. Ang tunay na dahilan, hindi inilalayo ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Sa halip, pinoprotektahan niya ang tao. Ang Diyos ay ganap na banal. Samantalang tayo, dahil sa katiwalaan ni Satanas, ay puno ng kasalanan. Kapag ang ganap na kabanalan ay humarap sa kasalanan, ang kasalanan ay matutupok kasama ang taong makasalanan. Sa makatuwid, hindi dahil ayaw ng Diyos na makita mo siya, kundi dahil ang mga taong naging tiwali ay wala pa sa kakayahang direktang makita ang Diyos. Kaya, may ginawa ang Diyos. Hindi niya hiniling sa iyo na maging perpekto muna bago mo siya makita. Sa halip, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Nag-anyong isang karaniwang tao at naging Panginoong Hesus. Nakipag-usap siya sa mga tao at namuhay kasama nila. Makalalapit ka sa Kanya, ang mga tao at maririnig ang Kanyang tinig, ang mga katotohanang ipinahayag niya, ang Kanyang pagsisiyasat sa kaibuturan ng puso ng tao, at ang pag-ibig at awtoridad na Kanyang ipinakita ay pawang nagpapatunay na siya ang nagpapakitang Diyos upang magdala ng kaligtasan sa tao, upang ang Diyos sa gitna natin na para ang maari nating makaugnayan at makayanan. Ang kanyang unang pagkakatawang tao ay hindi upang hatulan ang tao, kundi upang tubusin ang tao at bigyan tayo ng pagkakataong manumbalik sa harapan ng Diyos. Nangako sa atin ang Panginoong Hesus na muli siyang darating sa mga huling araw. Kaya, kapag muling nagpakita ang Diyos sa tao at ipinahayag ang kanyang mga salita, makikilala ba natin ang kanyang tinig at tatanggapin siya? Kung nais mo ring malaman pa kung paano magpapakita ang Panginoon sa kanyang pagbabalik,